Iminungkahi ni Ombudsman Samuel Martires sa Kongreso ang pag-amyenda sa mga probisyon ng General Appropriations Act para hindi na maisapubliko ng Commission on Audit ang mga obserbasyon nito hinggil sa paggamit ng pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee, sinabi ni Martires na nagdudulot minsan ng maling haka-haka ang mga ulat ng COA kahit pa maresolba kalaunan ang mga puna nito. Ito pong Audit Observation Memorandum ay nagkukos po ng gulo. Pag nag-file po ng kaso sa Ombudsman, dinismiss namin ang kaso kasi wala naman. Anong sasabihin? Nalagyan na naman ng Ombudsman. Sa ilalim ni Martires, naghigpit ang Office of the Ombudsman sa paglalabas ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Nang matanong si Martires hinggil sa paggamit ng nasa 51 milyong pisong confidential fund ng Ombudsman, sinabi niyang walang isinusumiting resibo ang kanyang opisina para rito. Paano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso? So I don't think a receipt is important. What is needed is we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Napuna ng ilang mababatas ang pagbaba ng conviction rate ng Ombudsman. Mula mahigit 60% noong 2020, nasa 26.5% na lang ito noong 2022. Sinisinaman ni Martires dito ang batas na nagbago sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. So our performance should not be based really on the conviction rate. That is unfair to the Office of the Ombudsman because after the Sandigan Bayan, after the regional trial courts, the accused has the right to appeal to the Court of Appeals and to the Supreme Court. Para mapabilis ang investigasyon ng mga kaso, pinag-isa na ni Martires ang fact-finding at preliminary investigation groups. Plano din daw nilang kumuha ng nasa 400 abogado. Matapos masangkot sa mga maanumalyang kontrata, inirekomenda ni Martires ang tuluyang pagbubuwag sa procurement service ng Budget and Management Department. Anya, dapat hayaan ang bawat ahensya ng gobyernong asikasuhin ang pagbili ng mga gamit nito imbis na dumaan pa sa PSDBM. Sinuspinde kamakailan ng Ombudsman ang ilang opisyal ng PSDBM at Education Department kaugnay ng pagbili ng umano'y overpriced na laptops. Inirekomenda rin ni Martires ang pagsasampa ng kasong graft laban sa mga opisyal ng PSDBM na sangkot sa pagbili ng medical supplies noong kasagsagan ng pandemya mula sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Sian Arcangel, CNN Philippines.